Sa videong to, pag-usapan naman natin kung ano-ano ang maposibleng maging dahilan ng pagkawala ng benepisyo ng isang 4-piece member. Mahalagang malaman ng bawat miyembro ang usaping ito lalo na't maraming maling impormasyon ang ating nakakalap o naririnig mula sa iba't ibang sources. Ano-ano nga ba ang mga dahilan ng pagkawala ng 4-piece eligibility ng isang member? Ayon sa Section 34 ng Republic Act 11310, ang mga benepisyaryo ay mag-exit or gagraduate sa programa alinman sa mga sumusunod na sitwasyon ang mauna. Kapag nag-edad ng 19 na taong gulang ang huling monitored child. Kapag nakapagtapos na ng senior high school ang huling monitored child. Kapag ang pamumuhay ng isang pamilya ay napabuti at kaya nang bumukod base sa isasagawang assessment ng programa. Kapag ang isang household ay voluntaryo o kusang alis sa programa. Kapag umabot na sa 7 taon sa programa ang isang household. Kapag ang pamilya ay nakagawa ng paglabag sa alituntunin ng programa. Lahat ng mga benepisyaryo ng programa ay dapat sumunod sa lahat ng mga kondisyon na isinaad sa 4-Piece Act Guidelines upang patuloy na makatanggap ng mga benepisyo. Ang mga buntis na kababaihan ay dapat magpa-prenatal, manganak sa isang health facility na dinaluhan ng isang doktor at tumanggap ng postpartum na pangangalaga at postnatal na pangangalaga para sa kanyang bagong panganak. Ang mga batang 0 hanggang 5 taong gulang ay dapat makatanggap ng regular na preventive health and nutrition services kabilang ang mga check-up at pagbabakuna. Ang mga bata 1 hanggang 14 na taong gulang ay dapat mag-avail ng deworming pills 2 beses sa isang taon. Ang mga batang 3 hanggang 4 na taong gulang ay dapat dumalo sa daycare o mga klase sa preschool nang hindi bababa sa 85% na attendance. Ang mga batang 5 hanggang 18 taong gulang ay kailangang dumalo sa elementarya o sekundarya na hindi bababa sa 85% na attendance. Dapat dumalo sa mga Family Development Sessions o FDS na isinasagawa ng DSWD 1 beses sa isang buwan. Ngayong alam nyo na, ang mga dahilan ng pagkawala ng eligibility ng isang member ng 4-piece. Tatalakayin naman natin kung ano-ano ang mga benepisyong makukuha nito. Simulan na natin. So ano nga ba ang benepisyo na matatanggap ng isang 4-piece member? May 2 klase ng benepisyo ang iyong matatanggap kapag ikaw ay isang 4-piece member. Ang Conditional Cash Grant at ang National Health Insurance Program. Ano ba ang Conditional Cash Grant sa 4-piece? Ang 4-piece Conditional Cash Grant ay may 3 klasifikasyon. Ito ay ang Health Cash Grant, Educational Cash Grant, at Rice Subsidy. Sa programang ito, ang bawat household ay makakatanggap ng 750 pesos kada buwan o 9,000 pesos kada taon para sa kalusugan ng iyong pamilya. Sa Educational Cash Grant naman, sa isang household, makakatanggap ang bawat batang enrolled sa daycare at elementary program ng 300 pesos kada buwan o 3,000 pesos kada taon. Sa isang household naman, makakatanggap ang bawat batang enrolled sa junior high school ng 500 pesos kada buwan o 5,000 pesos kada taon. At sa bawat bata naman na enrolled sa senior high school ay makakatanggap ng 700 pesos kada buwan o 7,000 pesos kada taon. Bukod sa health at educational cash grant, ang bawat household ay makakatanggap din ng rice subsidy na 600 pesos kada buwan o 7,200 pesos kada taon. Ano naman ang National Health Insurance Program ng 4-piece? Isa pang mahalagang benepisyo na mapapakinabangan ng isang 4-piece member ay ang pagkakaroon ng automatic health insurance coverage mula sa PhilHealth
bilang sponsored member, kung saan makakatanggap ng full benefits ng walang monthly premium o buwanang bayad ang bawat member. Entitled ang isang member sa tinatawag na no excess bill or mas kilala sa tawag na no balance billing. Ibig sabihin, kung na-confine sa isang pampublikong ospital at iba pang pasilidad tulad ng dialysis center, lying-in clinic, or ambulatory surgical clinic ang isang 4-piece member, ay wala nang babayaran. Sa ilalim ng polisiyang no balance billing, wala na kayong babayaran pa. Sagot na ng PhilHealth ang mga bayarin sa ospital at doktor basta accredited ng PhilHealth ang mga ito. Bukod dito, entitled din ang isang member sa tinatawag na Z-Benefits Package. Ano ba ang Z-Benefits? Ito ay mga benepisyong nakalaan para sa mga malubhang sakit na nangangailangan ng magastos at mahabang panahon ng pagpapagamot tulad ng mga sumusunod. Maaari ding i-avail ang mga sumusunod na primary care at outpatient benefits. At nakapaloob din dito ang 60% na bawas sa hospital bill sa pribadong ospital na accredited ng PhilHealth. Paalala mga kabeni, ang mga impormasyong nabanggit sa videong ito ay maaari pang magbago paglipas ng panahon. Kung napanood at nagustuhan mo ang video na to, please like and subscribe para mapanood nyo ang susunod pa naming mga video tungkol sa 4-piece. Maraming salamat mga kabeni!